Interesado tayo at gusto nating matikman yung kape na pinag-agawan sa auction, no? Maabot nga ng 9,900 kada kilo. Ang fragrance pag dry pa siya. Okay. Pag wet na po siya, aroma. Kaya ako nagka-focus sa kape kasi ang kape hindi bababa na ang presyo. Yan po yung kagandahan ng pag-competition kasi medyo mas nakikilala ka na. Pero I like the idea na pag sinasabing hindi na bababa, tataas na ng pataas. Yes po. Depende na rin siguro sa pinuproduce nating mga kape. Medyo mahaba po yung bidding, napunta po sa 2 oras ata yung yung pagtatalo ng dalawa. Gusto nila talagang kunin. Interesado sila sa kape mo. Interesado nila. So hanggang umabot ng 9,900. Yes po. Para mabinta mo ng kape mo na magandang presyo, pag nag-elevate na sila, mag-elevate ka din para may market mo yung kape mo. Okay. Electrical engineer pero pinasok itong pagkakape, no? Alamang ito, magiging milyonaryo ito para balang araw. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up, Kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay Wangal sa bayan ng La Trinidad sa lalawigan po ng Benguet na kung saan ating bibisitahin ang isang coffee farm. At the same time, kikilalanin natin ang isang young and successful coffee farmer. At the same time, ating alamin ang kanyang sekreto. Paano siya nanalo sa Philippine Coffee Quality Competition at paano niya nabenta ang kanyang coffee bean sa halagang 9,900 kada kilo. Tara, let's go! Hello, sir! Morning! Sir, good morning. Good morning! Nice meeting you, sir. Ayan, salamat po. Sir, bagong lahat siguro, sir. Magpakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo. Yes, sir. Ako po si Rodio Takdoy. Recently, yung nanalo sa PCQC, Coffee Quality Competition. Yun, Philippine Coffee Quality Competition. Sir, parang napakabata nyo pa. Yes po, at 22 years old po. 22 years old. May edad na din po. may pamilya na po ba? Single or may asawa? Yan po, nag-aaral pa lang. Single pa. Nag-aaral ka? Yes po. Anong course ang kinukuha mo? Engineering po ngayon. Wow, anong klaseng engineering? Electrical engineering po. Wow, naman talagang parang ang layo, sir, sa ginagawa mo ngayon. Electrical engineering ka, tapos nagtatanim ka ng kape or nagpo-produce ka ng kape. Yan nga, sir, parang natin, purpose lang natin para para sa engineering is para ang layo kasi ng may diploma ka sa experience lang. So parang inafter ko lang ang engineering kasi yun din yung experience, sanayan ko din, skills ko. So parang inafter ko lang yung electrical sa pero yung talagang tinutukan ko is kape. Sir, dito sa area po ninyo, nasa Benguet tayo ngayon. So, knowing Benguet naman talagang mountainous, bulubundukin. So, ilang hektarya ba ng taniman ng kape meron kayo dito? Actually, scattered po ang kapian namin dito. Ang masasabi ko lang na area na talagang may kape is 1 hectare po. Okay, 1 hektarya yung may mga tanim lang na kape. Anong klase ng kape meron kayo dito, sir? Mix, Arabica po siya na variety. So, may clone Arabica na yung clone is Typica Bourbon. Okay. Parang clone ang sabi ko kasi parang sub-variety. Sub-variety siya. Sub-variety. Sa kakao kasi may clone yan. Oo, tama. Kakao ang nakuha ko lang yung, yung word na clone sa kakao. So, may sub-variety ang Arabica. So, yung Arabica, may Typica, may Bourbon. So, ang parang natural or native na tumubo dito sa amin is Arabica na Typica at saka Bourbon. Mga ilang puno mayroon kayo dito, sir? Siguro may 1-5 trees po na nakatanim po dito. Naiikutan mo lahat yon? Hindi naman po sa lahat pero at least na-maintain po. Wow. So, pero sir, yung mga tanim nyo dito na kape, mga ilang years na yon or matagal na po ba yun? Oo sir. Parang existing na po siya na parang yun? Parang dati na siya na parang ako lang yung nag-process so ganun. So, from my grandparents po.
Okay. So lolo mo. Oh, pero yung paraan nila kasi is traditional. So basta lang tumubo yung tumubo lang yung kape, saka lang harvestin pag season niya. So parang in-improve natin. So ang ginawa natin, meron ng farm management, farm Management, yes technique o strategy. Technique, yes po. So parang sinasabi mo, yung season niya, every kailan ba ang season ng kape? Kumbaga, ito yung araw o panahon ng pagtatanim, ito yung panahon ng pag-harvest. So paano ba yun? Yes po. Mga April to May, June. Hanggang ngayon? Flowering season po yun. Okay. Yun po yung simula ng pagbunga niya. Pamumulaklak. Oo. Then, July to September, doon po mahihinog yung kape. Okay. Doon po yung development ng kape. So, October or November, yun na po yung hinog hanggang March po. Doon na kayo nag-harvest. Nag-harvest po. So parang ilang buwan lang yung kailangan mong hintayin Yes po. bago ka makapag-harvest. So pag yung season nga, April to June, namumulaklak na. Yes Then po. pag yung July onwards, medyo lumalaki na sila, then i-harvest mo hanggang March. Yun po The yung following- development. Yes po. Okay, yun yung ginagawa ninyo. Bali, 2015 po, yung lolo ko, may pumunta dito sa farm niya. Nakita niya kasi organic. Okay, Hindi siya na bibigyan ng chemical. okay. Hapon kasi yun. Mhm. So, ang hapon mahilig sa organic. Tama. Tapos, ang thesis niya kasi kape. Okay. Ngayon, tinuruan niya yung lolo ko hanggang 2018. Hindi ma-meet nung lolo ko yung gusto ng hapon. So, tinamad na yung lolo ko. Okay. Ngayon, nadisgrasya yung father ko. Nung nadisgrasya yung father ko, wala na siyang magawa. Wala na siyang pagkukunan ng extra kasi kami Hanap. nag-aaral pa kami. Hanap buhay. Oo. So, kahit mababa ang kape noon, ang inisip ng father ko, harvestin natin kasi nabunga naman. Sayang din. Yes. Kahit mababa, pwede naman nang ibenta ng mas mahal. Pag kasi ang inisip ng father ko for competition. Okay. So talaga ang simulan ng pagkakape namin is for competition. Okay. Kasi yun yung inisip ng father ko. Yes. Kailan nagsimula yan? Anong taon? 2018 po. Okay. First na competition ng La Trinidad. Sumali kayo? Coffee quality competition ng La Trinidad. Narinig namin, nabalitaan namin. So hindi kami na sumali doon kasi parang bago-bago pa lang sa amin. Wala kami pang idea. Kung paano? So, oo, nag-process lang kami. So, ang ginawa lang namin, basta mag-process, binta. Noong 2019, second na competition, doon na kami nakipag-compete. Yes. So, napalad yung father ko, mapalad kasi nag-second siya. Wow, galing ha? Oo. First na competition na yun, nag-second na first siya. na siya na Okay. So, nung nanalo na siya, doon na lumapit yung mga NGO, mga gustong makipag-partner ba? Okay, yes. Ang Ngayon- government agencies. Oo, ngayon, nung pumunta sila dito, yung may alam, tinuro nila yung idea. Okay. Sinubok ng father ko hanggang 2022. Nanalo ulit yung father ko, nung kinumpit niya ulit, nanalo ng 2 times, 2021, 2022. Ang galing, back to back. Okay. Oo. First at saka first na dalawang first. So 2023 doon kasi sa munisipyo ayaw nila na nauulit na yung Okay. pangalan. Hall of Famer na kasi ang tawag doon. Oo. Okay. Ngayon, grade 12 na po ako doon, malapit ng bakasyon Okay. kasi May na yon. Tumulong din ako sa pag-harvest. Parang doon na tayo nagka-interest ngayon kasi alam mo na yung tinutukan ng father ko is Yes. parang kasi sa noong that time kasi tumutulong ako kasi kailangan. So, tinutulungan mo siya. Oo. Natututunan mo na rin kung Yes po. paano yung Opo. paggawa. Yun po, opo. Okay. Kaya nagka-interest na ako noong 2023. Pero hindi ko pa sure kung tama yung so pinangalan natin yung 2023 ng La Trinidad competition. Nanalo tayo first. Number 1. Oo, doon na. Wow! Interest. Galing. So 2023 pa lang panalo ka na dito sa La Trinidad. Yes po. Okay, so nabalitaan natin ito lang, no? Recently lang. So it runs in the blood, no? Meaning from lolo niya or yung tatay niya na nanalo dito sa local, dito sa La Trinidad at ginawa nga niya din dito, nanalo siya.
So talagang ang laki ng chance. Ngayon naman, no, dahil nanalo kayo, kumusta naman ang ang reception mo doon? Nung nanalo ka, ano na yung gusto mong gawin? Pagpatuloy po para kasi dito sa Cordillera ang kape kasi is parang sideline ng mga farmer. Okay. Mostly wala kang makitang farmer na kagaya ko, kaedad ko na nagkakape, nagpa-farm ng kape. Mostly dito sa Cordillera, Mga vegetables. mga vegetables po. Wala ka pong makita na mga bata na nagpa-farming ng nagpa-farm. kape. Mostly mga may edad na po, mga seniors na po. Parang So, you are giving inspiration to the young ones na siguro better to pasukin na nila yung pagpa-farming din, no? Parang while at the young age, maganda ka nang pumasok at sumabak ka rin sa pagpa-farm. Ngayon, ito pa nung nagkaroon ng auction, pakikwento mo naman at balitang-balita na nanalo yung coffee beans mo, yung kape mo sa auction na umabot ng 9,900 pesos kada kilo. Paano nangyari yun? ganito siya, sir. Ang floor price ko kasi is 3,000 lang. Okay, introductory price mo yan, parang Oo, ganan. Parang yun yung given price ko na doon na nila sisimulan yung bid. So, may gusto namang kumuha, parang 3 ata yun. Ngayon, pumunta na sa 5,000 kasi ayaw nilang bitawan gusto nila yan, yung dalawang yung tatlong na yun, gusto nila talagang kunin yung kasi bumalik ulit kasi ang Cordillera sa competition na nagtap. Last na nagtap ang Cordillera noong 2018. Yun yung first na PCQC. Okay. Ngayon, 2019 and forward, mostly south na. Sa ibang lugar. Sa south na sa Davao na doon. Oh, yes. Bukidnon. Ngayon, 2025, muling bumalik ulit ang Cordillera, bumalik yung sarap sarap ng kape. At gustong matikman ng mga siguro mga company na yon. Or gusto nila talagang itatak ulit ang Cordillera. Ganyan. Kaya napunta doon sa ganong price kasi ayaw nilang bitawan, gusto nila talagang kunin yung kape. So nagsimula ka sa 3,000, 5,000, paano ba? Dalawa kasi yun, Ang top, mula sa top 6 hanggang top 1, additional, pag gusto mong kunin, additional 100. So, yung isa, 3,1, 3,2, hanggang pataas ng pataas. Yes. Kaya, medyo mahaba po yung bidding, napunta po sa 2 oras ata yung yung pagtatalo ng dalawa. Kasi gusto nila talagang kunin. Interesado sila sa kape mo. Interesado nila. So hanggang umabot ng 9,900. Yes po. Ilan ang nabenta mong kilo doon? Bali, yun lang sir. Bali yung bininta natin ng 9,900 is yung competition lot lang po. Okay. Sa existing po, market price, ang pagbenta ko din po yun, ang pagbenta ko din doon is market price po sa Cordillera. So pag ang market price ng Cordillera is, ng specialty is 800, pwedeng 800 din. Per kilo? Per kilo para matikman din ng mga, or fair din sa mga gustong makatikim or mga... Gustong matikman yung kape mo. Ano naman yung pakiramdam mo ngayon na pinag-aagawan yung kape mo? Sobrang overwhelmed kasi ganun pala kasarap yung kape. Ganun kasi ayaw nilang bitawan Ganun pala kasarap yung kape. Parang ganun yung nasa isip ko. Mindset nila. Hindi nasa isip ko kasi bakit ayaw nilang bitawan na sa ganung presyo is gusto pa nilang kunin. Okay. Pero salamat kasi sa ganung paraan is makapag bili na tayo ng panggamit, pang-process para mapanatili natin yung process natin na gano'n. Yung quality ng kape. So, excited ako, sir, na mayroon ka bang kape dyan na pwede natin matikman mamaya? Pwede. Meron, sir, pwede. Ayun, so interesado tayo at gusto nating matikman yung kape na pinag-agawan sa auction na umabot nga ng 9,900 kada kilo. So, parang ngiting tagumpay ka ngayon, sir. This time naman na mga kabidyo, gusto ko namang makita yung mga tanim po nilang mga
puno ng kape dito sa kanilang farm, no? At sinabi nga ni Sir Rudio na scattered yung mga tanim na nila dito. Kung sino yung ano yung pinakamalapit siguro, yun ang pupuntahan natin at gusto natin makita kung paano nga yung pagpuproseso. At the same time mamaya titikman natin yung kape na pinagmamalaki ni Sir Rudio dito sa kanilang lugar. Let's go! Mga kabidyo, pupuntahan natin yung mga tanim na kape ni Sir Rudio. Malapit lang ba yun, sir? Malapit lang. Diyan lang. Baka 50 meters. Sige. So, yun nga, nagkalat nga dito yung yung mga tanim nilang kape. Kaya pupuntahan natin. Ano yan, sir? May bunga na yan. Yun. Ito po is na siya, dried na po siya. Dried na. Okay, sige, Medyo, sige. Ano na yan? Pa-harvest na. Pinasukan na ng mga borers yan. So yan po ay ang ano na yan, susunugin para mamamatay yung mga borers kasi yan pa ay mga insect damage yan. Magiging cause ng insect damage sa beans po. Okay, oo. Eh, masisira na siya, no? Masisira na siya. Kaya pala. Ito siya, oh. Maraming borers po dyan. Kasi Oo nga. ano na yan. Oo. First time nating makakita ng puno ng kape ng malapitan. So, ganyan pala, no? So, eto medyo infested na ng mga borers daw ito. Nandito na raw tayo, no? Sa kanilang mga tanim na kape. Eto, sir, mga ilang buwan na yan. Kumbaga, or nagsisimula pa lang. Ito sir, yung sabi ko sir na Flowering. hanggang ngayon is mamumulaklak pa. So hanggang ngayon June, ito na yung last na flowering niya hanggang ngayon June. Okay. So by July magiging bunga na po yan. So magiging ganyan na siya. Ito nag-flower yan nung April. So ganito yung kalaki na hanggang ngayong June. April po na yan. Ito Ayan. siguro yung unang mahihinog sa November. Okay. So yan sir, yung mga bawat beans yan kinukuha ninyo pag medyo, paano mo ba malalaman kapag hinog na yung kape? Ganito yan sir, kaming mga farmers may basyang kami na hinog yung kape. Ito mag-change po ng color yan. Magiging red po siya or orange. Okay. Pero hindi porket nag-red siya, hinog na po yun. Meron po kaming ginagamit na meter po. Okay. Ang tawag po namin doon is Brix meter. I-check namin po yung sugar content ng kape. Pag okay na yung sugar content, doon na namin i-harvest. Tapos yung palatandaan namin pag wala kaming meter, basta madaling madali na matanggal. Oo. Okay. So may technology din pala kayong ginagamit, no? Yes po. Oh, pero dati kung walang technology, paano nyo nalalaman? Basta tansyahan na lang? Tansyahan lang po. Basta ang alam namin, kasi ang tipika na varietal, ang talagang totally na hinog yun is kulay violet, hindi po red. Ang ang bourbon po naman, orange bourbon naman is, ang totally na hinog nun is parang yellow-orange. Okay. Ito sir, itong hinahawakan natin ngayon na ito, ano to? Arabica? Arabica Bourbon po. Bourbon. May yung tipika ka? Ganito po ang pag-determine ng varietal ng kape. Sige. Yung tip niya po, tip niya, pag green po siya, or light yellow, ganun. Bourbon po yan. Bourbon, okay. Saan yung tipika? Meron ka ba dito? Move forward po tayo kasi more on bourbon yan. Okay. Sige, diretso lang. Medyo lang no mga ka-video. Ingat lang tayo dito dahil kung titignan ninyo, bangin na yung kinalalagyan ng kanyang mga pananim, no? At sir, talagang kabisado mo na dito sa area mo, no? Asan sir yung tipika na meron tayo dito? Hanap na lang ako dito para makita natin yung tip ng tipika. Ayun. Kasi bourbon ang pinakita ko kanina. Yes. So sinasabi ni Sir Rudio, no? Arabica yung kanyang mga tinatanim dito pero 2 sub-variety niya. Ganito po siya, sir. Ayan. Yung pinakita ko kanina is ganito po siya. Ayan. Color green po siya. Yan po ay bourbon. Yan po yung pag-determine namin ng variety dito sa kape.
sa tipika naman is bronze po siya. Ah, okay. Bronze siya. So ang hinog nito is violet. Okay. Ang hinog naman nito is orange po. Orange. Yes po. Okay. Sir, sa pagtatanim ng kape, no? Kunyari tinanim mo ngayon yung paano ba tinatanim to? Seedlings ba siya? Grafted ba siya? Kayo sir, anong gamit nyo dito? Parang mas okay sa amin ang seedlings. Okay. Kasi parang mas maraming yield. So sa grafted kasi parehas din sa grafted pero kailangan talagang mabusisi yun talaga. Kailangan maalaga ka. Okay. Sa amin kasi hindi namin mako-concentrate yan kasi sa rotation naman ng pamumuhay namin is hindi namin matutukan yan. Yes, oo. Pero pagkatanim sa seedling, sir, ilang taon ninyo hihintayin bago siya mamunga or mamulaklak? Ganito siya, sir. By 3 years, ito is 1 year lang to eh. 1 year old lang to? Oo. By 3 years po siya, pwede na siyang ganito po. 2.5 years ito. Okay. By 3 years po siya, pwede na siyang mamunga. Okay. Tigi-isa po. Baka may bunga dito, dalawa, ganun. Yes, pero yung 5 years na kape na, ayun, may yield na po yun. May sa isang puno ng kape, kapag nag-harvest kayo, nadidetermine ninyo kung ilang kilo yung nakukuha nyo doon? Yes po, may data na po kami. Okay. So paano? Pag nag-harvest kami sa isang puno na yan, pag ang hinarvest namin is mga 10 kilos, ganun. Alam na namin kung ilang good beans ang mapapalabas niyan. Okay. So yun sa 10 kilos na cherries. Oo. Possible na may 1 kilo na good beans na po. Okay. So ang layo ng diferensya. Yes, so po. 10 kilo yung hinarvest ninyong mga cherries. Yes, ang po. tawag sa mga bunga niya, cherries. Coffee cherries po. Coffee cherries. Okay. Hindi pa siya beans. Ngayon, kapag pre-process nyo yon, yung coffee beans niya, nagiging 1 kilo lang. Yes po. Yun po yung laki po ng agwat. Kasi Grabe. mula sa pagtanggal nung husk niya, yung balat niya, is Yes. 3 kilos na po yun. Grabe. Tapos pagtanggalin mo pa yung moisture niya, minus 3 kilos ulit. Okay. So talagang hanggang na-depreciate na, nabawasan na yung kilo niya. Yes po. So parang ang ratio ninyo, 10 kilo na cherries, 1 kilo na coffee beans. Yes po. Yun yung output. Yes po. Pag naka-harvest kami ng 10 kilos na cherries sa isang puno, alam na namin na 1 kilo na good beans yan. Okay. So pag nag-harvest kami, pag hapon na, kinikilo namin yan. Pag ilang kilo yan, tapos divide lang namin sa 10. Okay. Possible na ganito yung beans. Okay. Nakukuha na namin yung target namin. Dito ba, ilan ba napuproduce ninyong coffee beans, ilang kilo sa isang harvestan? Dito po, pag na-harvest namin lahat po ito hanggang sa taas is 1.5 na coffee cherry, so 150 na good beans. Okay. So 1,500 Cherries. na cherries. Kilo yun Yes po. Tapos ang output ni is 150 kilos na good beans. Yes po. Wow. Kasi yung sabi ko kanina sir, 3 kilos na bawas ng balat, tapos 3 kilos sa moisture, tapos minus 2 kilos po sa yung defects na tatanggalin. Yes. Defective, yung mga sira. Opo. Magkano ba bentahan ng coffee beans sa regular lang na market? Kumbaga, commercial market or commodity market? Opo, yung sa commodity coffees kasi bentahan yan dito sa Cordillera is around 500. 500 per kilo Per yung kilo. coffee beans, ha? Coffee beans po, na green lang siya po. Green pa beans lang. po. Beans pa lang po. Hindi pa siya na roast. Roasted, yes, Oo. Ngayon, bibenta mo siya ng 500. Pag sa specialty naman ang usapan, sa farmer na po yun or sa kasi ang presyo ng specialty kasi depende sa lasa. Okay. So, pag alam mo yung lasa mo or yung process, pag alam mo yung lasa mo is mas maganda yung lasa. So, yung farmer ang mag-price kung ilan yung gusto niya. Kung gusto niya sa ganung lasa is gusto niya yung 800, hindi pwede. Gagawin mong 800. Oo. Gagawin mo yung gusto niya. Oo. Ayan, pero basically no mga ka-video, no, so parang nasa 500. Pero I think nag-iiba naman yan, depende doon sa producer, depende doon sa market mo. Tama ba?
Yes sir, actually kaya ako nagka-focus sa kape kasi ang kape hindi bababa na ang presyo ngayon. Unlike sa mga gulay na Taas baba. yes po, naglalaro po yung presyo niya. Sa kape po is unti-unti po yung tumataas ang presyo. Nung nagsisimula ba kayo, tag ilang kilo kada kilo? Ay magkano ang kada kilo bentahan nyo? Nung nagsimula ang father ko kasi, kaya yung sabi niya na kahit mababa ang presyo kasi 150 lang per kilo. Per kilo yung mga green Oo. coffee beans Yes natin. po. Sorted pa yun. Grabe, sambaba pala, no? Kaya, Pero at least along the way, habang dumadaan ng panahon, tumataas yung value. Yes. Pero I like the idea na pag sinasabing hindi na bababa, tataas na ng pataas. Yes po. Depende na rin siguro sa pinuproduce nating mga kape. Yes po. Ayan, dami nating natutunan ngayon kay Sir Rujo. Electrical engineer, pero pinasok itong pagkakape, no? At malamang ito, magiging milyonaryo ito balang araw. So nalaman natin kay Sir Rujo yung proseso ng kanilang pagtatanim at pagbibenta at kung magkano man. Ngayon sir, excited akong makita yung mga coffee beans mo. Saan ba mo nilalagay yon? Yung mga green Yes, sir. coffee? Sige. Titignan natin. Puntahan natin sa storage po. Alright, tara. Nakakatuwa guys, no? First time nating makakita ng hilaw na coffee bean. So typically, hindi mapait ang kape. Oo, hindi talaga mapait. Oh. Ang ano lang kasi, ang nagpapait lang kasi ng kape is yung